Talaga nag-step up pa ang Vivo dito sa kanilang X300 Ultra na pumasok na sa professional camera grade territory. At ang iba, tinatawag pa to na DSLR killer. Kasi yung quality daw ng mga pictures at videos na makukuha mo sa phone na to, talagang almost same na sa DSLR or baka mapagkamalan mo pang kuha ng DSLR. So, titingnan natin yan sa video na to. Pero kung plano mo nang bilhin itong X300 Ultra, mamimili ka sa dalawang option. Una, itong X300 Ultra Photographer Kit. So, malaki yung box niya. Full bundle na to, complete accessories. 149,999 pesos. At sa loob niyan, makikita natin yung mismong X300 Ultra. At meron tayong drawer dito na kapag inopen natin, makikita natin ang dalawang Zeiss Telephoto Extender Lens. So, ito yung una, yung 200mm na extender. Ito naman yung 400mm na extender lens. Meron din tayong imaging grip na may camera controls at meron din tong 2,300 mAh na battery capacity. So mag-act na rin siya as power bank habang nagtitake tayo ng mga photos at videos dito sa X300 Ultra. Meron din tayo ditong lens adapter ring at yung kanyang case para magamit natin or maikabit yung mga Zeiss Telephoto extenders. Meron din tayong additional mount rings at filter adapter ring kung saan yung ring na to pwede natin kabitan ng mga UV filters. Meron din tayong shoulder or wrist strap at tripod rings. So, yun yung laman ng extender kit. And again, 149,999 pesos. Pero if ever na itong phone lang yung gusto nating bilhin, pwede itong mabili as a standalone, 109,999 pesos para sa 16,512 gigabytes na variant. At yung available na kulay dito sa Philippines ay itong step green. At napakaganda guys ng itsura, ng design at kulay nitong X300 Ultra. Simple lang siya pero napaka-premium tsaka professional ng dating. Talagang alam mo na camera focus itong phone na to. Sa ilalim naman makikita natin yung free case tapos yung mga manuals. At dito sa isang box makikita natin yung SIM ejector pin, yung ating USB-C to USB-C cable at yung ating Vivo Flash Charge 100 watts na charging brick. So para ma-assemble natin yung photography kit, kailangan lang nating ikabit yung adapter ring dun sa case, tapos yung case sa phone, at meron tayong ikakapit dun sa may bandang ilalim na imaging grip. So, ganun lang kasimple. At makikita nyo na yung ilalim ng imaging grip merong mount para ma-mount natin sa tripod natin itong X300 Ultra habang nakakabit yung photography kit. At yung mismong imaging grip, kagaya ng sinabi ko kanina, madami tayong options or control dito, kagaya na lang ng pag-zoom, pagbago ng ISO at marami pang iba. Ganito naman yung pagkabit ng mga lente. At ito itsura niya kapag nakakabit na yung lens. Napaka-comfortable pa rin hawakan dahil nga dun sa imaging grip. Pero if ever na gusto mong hawakan sa mismo lens, wala ding problema. So pag-usapan natin saglit yung design nito X300 Ultra. Kagaya yung sinabi ko kanina, napakaganda po ng itsura. Although marami sa atin yung hindi preferred yung ganitong kulay, color green. Siguro mas gusto natin yung white o kaya gold o kaya itim. Pero sa totoo lang guys, sa personal, ang ganda ng pagka-green niya. Hindi awkward yung kulay, hindi rin pansinin, so napaka-simple pa rin. Tapos, medyo boxy siya. Makikita niyo yung mga gilid, meron tayong volume up and down buttons, power lock button, typical. Dito sa taas, yung ating secondary speaker. Tapos sa ilalim naman, yung ating main speaker, main microphone, USB-C port. Tapos yung ating SIM tray. At mapansin nyo rin na medyo makapal talaga yung ating camera module or camera island. At naka 3D ultrasonic fingerprint scanner tayo dito. So, yung pag-unlock natin, napakabilis, napaka-accurate at kasing secure na mga conventional na fingerprint scanner. At pag-usapan na natin agad ngayon yung performance ng kanyang camera. Doon muna tayo sa specs. So itong X300 Ultra ay merong 200 megapixels f1.9 35mm na Zeiss main camera. Meron din tayong 50 megapixels 14mm na Zeiss ultra-wide camera, 200 megapixels 85mm Zeiss 3.5x optical APO telephoto camera at yung tatlo na yan ay may gimbal grade OIS. At yung selfie camera naman niya ay 50 megapixels Zeiss ultra clear selfie. At yung camera system nitong X300 Ultra ay nilagyan pa ng dedicated chip na ang tawag nila ay Pro Imaging Chip VS1 Plus. So nakakatulong itong imaging chip na to para mas maging maganda yung image processing, maging malinis yung output at maging professional looking yung quality. At meron din tayong Zeiss T coating dito sa kanyang camera kaya malinis yung magiging output natin kahit mag-take tayo ng pictures halimbawa sa gabi tapos may nakatutok na mga ilaw, may mga maliliwanag na spotlight, hindi magkakaroon ng reflections, hindi magkakaroon ng mga orb sa output natin. So mas magiging malinis, mas less noise din.
So, unahin natin yung mga normal photos na makukuha sa kanyang main camera. Most of the time, ang ginagamit kong mode dito ay yung portrait mode. So, makikita nyo naman guys, sa quality pa lang, ang tindi ng edge detection niya, ang ganda ng quality, parang ano talaga, parang DSLR. Tapos yung skin tone, napaka-natural. Tapos kahit sa loob ng mall, makikita nyo kahit napakakintab ng kotse, ang liwanag sa loob pero na-balance niya lahat. And again, parang professional grade camera talaga. At kahit sa pagkain, kung gusto nyo mag-take ng mga picture sa pagkain, walang problema. Makikita nyo rin yung balahibo ng mga stuffed toy dito, kuhang-kuha sa kaliit-liitang detalye. Ang galing talaga. Pero yan yung ano pa lang yung mismong camera natin dito sa likod. So, ikabit natin ngayon yung mga extender. Unahin natin yung Zeiss Telephoto Extender na 2.35x Gen 2. At umpisahan natin dito sa ultrawide para magkaroon kayo ng idea kung gaano kalayo yung mararating nitong 2.35x Gen 2 na Zeiss Telephoto Extender. So, ito yung ultrawide. Tapos, ito naman yung main camera. Tapos, yung 3.7x na zoom. 7.4x na zoom. At ito na, yung ating telephoto extender na 200mm. So, ito yung default na pag-zoom niya kapag kinabit natin yung 200mm na extender. Yan yung quality talaga. Tapos, pwede pa nating i-zoom yan. Pwede nyo naman pindutin isa-isa doon sa camera app. Yung 200, tapos 400, 800, tapos yung pinakamalayo nitong 2.35x Gen 2, 1600mm. So again, ito yung 200mm, ito yung 400mm, ito yung 800, at ito yung pinakasagad na 1600mm. So una sa lahat, napansin ko dito sa una nating set na yung kulay mula doon sa ultrawide hanggang doon sa pinakadulo na 1600mm hindi nagbago. So yun isa sa kinabiliban ko, unang kinabiliban ko dito sa X300 Ultra, kahit nakakabit yung ating telephoto extender na maintain yung magandang color reproduction. So, dun tayo susunod na set. So, start tayo ulit dito sa ultrawide. Tapos, ito yung main camera. Ito naman yung 3.7x zoom. So, ang gusto nating kunan dito ay yung logo ng PTT station. Tapos, ito yung 7.4x na zoom. Ito na ngayon yung 200mm, yung start ng ating 2.35x Gen 2 na telephoto extender, 400mm, 800, at yung 1600. So makikita nyo naman dito sa sample na to. Again, yung kulay na maintain, pero yung quality ng 1600mm medyo naging may ghosting ng kaunti. Hindi ganun ka-sharp. Ang reason ay dahil nandun ako sa open parking. Hindi naman open parking, yung malaking window ng parking space sa medyo mataas na floor ng parking ng isang mall, malakas yung hangin. So, yun yung kailangan ninyong tandaan. Although, meron tayong gimbal grade OIS na naka-install dito sa X300 Ultra, good job pa rin kasi nakuhanan natin ng maayos yung 1600mm na photo na to na nakikita nyo ngayon. Kasi sa iba, kung walang OIS or magandang OIS na naka-install, mas malabo pa dyan yung makukuha natin. Pero dahil nga may OIS, malakas yung hangin, naging maayos pa rin. Pero again, asahan ninyo na kapag isinagad nyo pa yung zoom gamit yung extender, medyo magiging challenging na po dahil mas maalog na siya compared dun sa hindi naka-zoom. Lipat naman tayo dito sa telephoto extender na 4.7x Gen 2 Ultra. So may start tayo ulit sa ultrawide. So ito yung ultrawide. Tapos yung main camera. Tapos dito tayo agad sa 400mm. So makikita nyo agad yung quality. Ang sharp Parang alam nyo, parang lumapit talaga ako dun sa subject. Walang na-compromise, walang lumabo na parts. Tapos, yung kulay niya, ito pa isa sa maganda dito sa X300 Ultra. Yung pagtimpla niya ng kulay, ang natural ng dating. Pero pwede nyo naman i-customize yun. Pero sa setting ko, natural yung gamit ko sa lahat ng nakikita nyo ngayon ng mga sample photos at makikita nyo natural talaga yung itsura. So again, ito yung 400mm. Tapos ito yung 800, ito yung 1600. Makikita ninyo yung bokeh or yung blur, background blur dun sa likod ng refill na logo. Maayos pa rin, sharp pa rin yung mismong refill na logo. At yun nga, pag sinagad pa natin, kahit dito sa 4.7x Gen 2 Ultra na lens, challenging pa rin kasi mas malikot na
yung image kapag ganyan. Pero makikita ninyo, although may ghosting ng kaunti, usable pa rin. So, doon tayo sa susunod na set. So, ito yung ultrawide ulit. Ang kukunin naman natin ay yung logo ng Shell. Okay? So, ito yung main camera. Ito yung 7.4x na zoom, 10x. Tapos, ito na yung 400x na start nung ating Gen 2 Ultra. Tapos, ito yung 800mm, 1600. Kita nyo yung difference, no? Kapag itong Gen 2 Ultra yung ginamit natin sa 1600mm na photo or range, mas sharp siya compared dito sa mas maliit. So again, ito yung 1600 and ito yung 3200. So nakachamba ko kahit malakas yung hangin, naging sharp yung output natin. So balik tayo dun sa ultrawide. Isipin niyo yung layo nung narating nung ating X300 Ultra gamit yung ating extender lens. So napaka-useful. Lalo na kung halimbawa, atin tayo ng concert, ganyan. O kaya kukuha ng shot ng moon, ng stars, or basta yung malalayo, mga bundok, ganyan. Madami po talaga tayo magagawa dito sa mga extender na to. Kumuha rin ako ng mga photos sa low light situation. So, sa loob muna tayo ng mall, makikita nyo yung stuffed toy. Maayos pa rin. Itong aso na lumapit sa amin sa may parking space, basta pinindot ko lang ang shutter button, makikita ninyo, kahit low light pa, naging sharp pa rin ng quality, kitang-kita pa rin ng balahibo. Tapos ito pa yung iba, makikita nyo yung mga bombilya, wala tayong reflections sa lens or mga orbs na lumitaw dahil nga dun sa Zeiss T coating. So overall, lahat ng ating low light photos ay napakalinis po ng itsura. Maganda rin po yung dynamic range, walang blown out, kahit doon sa mga parts ng building or ng mall na merong ilaw sa loob. Ito naman yung sample selfie photos natin. At panghuli, ito naman yung mga videos natin. So unahin natin yung 4K main camera para lang makita nyo yung stabilization. Maglakad tayo. Tapos meron tayong portrait video dito. So makikita ninyo na pwede tayong gumawa ng mga cinematic shots kasi ang ganda po ng pagka-blur ng background, ng bokeh. Mas natural siya, hindi siya mukhang AI. Makikita nyo. Tapos ang dali nating mag-switch mula dun sa foreground papunta dun sa background. Ang ganda po ng output. So makakagawa tayo dito ng mga cinematic shots sa X300 Ultra. And by the way guys, pwede tayo mag-shoot dito ng lug, 10-bit lug. At pwede rin tayo mag-import ng lot natin habang nagre-record. So, pakita ko sa inyo kung paano papasok dun sa 10-bit lag. So, punta lang kayo sa camera app. Sa video, meron kayong makikitang button dito na Pro. So, papasok siya ngayon sa Pro mode. Ayan, makikita ninyo na dumami yung mga options or settings na pwede nating baguhin at naging parang muted yung kulay natin kasi nga ready na siya for color grading. Nakalag na siya, 10-bit lag. Tapos, yung resolution, pwede nating iset up to 8K. Ayan, pero 4K lang tayo. Tapos, yung white balance, ISO, shutter, at marami pang iba, pwede nating baguhin. So, hindi lang basta maganda yung mismong video na makukuha natin dito. By default, pwede rin tayong gumawa ng professional grade na video dahil nga dun sa 10-bit lag na pwede nating i-record dito. Okay, so ito yung ating 4K video recording dito sa selfie camera, itong X300 Ultra. Tapos yung ating audio ay nakaset sa outdoor. So, perfect na setting kung sakaling mag-video recording tayo or mag-vlog sa labas para na-eliminate niya or ma-reduce niya yung wind noise, yung environment noise, mga sasakyan, ganyan. Okay. Ano mo nasabing sa stabilization niya? Pero syempre, hindi lang maganda pagdating sa camera performance, itong X300 Ultra, flagship to. So, maganda talaga yung performance. Pag-usapan natin. So, itong X300 Ultra ay naka Android 16 na out of the box. Origin OS 6 yung kanyang skin. Tapos, Snapdragon 8 Elite Gen 5 yung ating chipset. LPDDR5X Ultra Pro
yung kanyang RAM, at UFS 4.1 yung ating storage type. Meron pa tayong liquid cooling vapor chamber. Okay, explain ko lang saglit yung tinatawag na LPDDR5X Ultra Pro na inilagay nila dito sa X300 Ultra. So, hindi siya kagaya ng normal na LPDDR5X. Hindi lang to basta marketing name ng RAM nitong X300 Ultra. Yung Ultra Pro na inilagay nila dito, no, na LPDDR5X ay mas mabilis compared sa normal na LPDDR5X na malaking tulong para sa image processing para mas maging mabilis yung pag-take natin ng photos na mas maging maganda rin yung quality at syempre, kailangan yung mabilis na RAM na yon para dun sa ating up to 8K 10-bit lag na video recording. At ito pa maganda dyan, napakatagal po ng software support ng Vivo dito sa X300 Ultra. Meron tayong matatanggap na 5 major Android upgrades. So, makakatungtong to hanggang sa Android 21. Makakatanggap din to ng up to 7 years na security patches. Ganun po katindi. Kaya, mas ma-optimize pa po, mas gaganda pa yung performance sa bawat aspect nitong X300 Ultra habang nakakatanggap siya ng mga software updates. Meron din tayo ditong virtual RAM or extended RAM na double nung physical RAM nito. So, 16GB yung physical RAM nito, pwede pa tayo mag-add ng up to 16GB na virtual RAM. So, in total, 32GB. Pero pag-isipan nyo muna mabuti kung kailangan nyo ba talaga yung extended RAM. Kasi yung 16GB na LPDDR5X Ultra Pro, sapat na po yun. Ang laki na po ng headroom natin. So, hindi na maghahang yung phone natin for the most part. Pero, para ma-convince kayo na pag-isipan nyo munang mabuti yung paggamit dyan, tignan natin ang mga Antutu scores. So, ito yung Antutu score na nakuha natin nung hindi po natin ginamit yung extended RAM. 3,815,482. Sobrang lupit po ng performance ng phone na to. So, ngayon, kapag ginamit naman natin yung extended RAM, medyo bumaba ng kaunti. 3,802,000 na lang, 882. Mataas pa rin, pero ang point ko, bumaba po, na-compromise ng kaunti yung performance nung ginamit natin yung extended RAM. Tapos, kaya na sinabi ko kanina, meron tayong liquid cooling vapor chamber dito sa X300 Ultra, pero hinay-hinay pa rin po. Kasi sa test ko, hindi ganun ganda yung thermal management natin dito. Siguro mag-i-improve pa yan sa mga susunod na software updates. Pero keep in mind, guys, na kung sakali na mag-take tayo ng photos, videos, ganyan, okay lang, hindi naman siya ganun kabilis uminit. Pero kung magkapatakbo tayo ng mabibigat na games or applications dito tayo mag-edit ng videos, asahan nyo na makakapag-produce to ng alarming heat. Halimbawa dito sa wildlife stress test, makikita ninyo yung CPU throttling natin. Ang laki ng ibinaba, kaya yung ating stability score ay 61.6% na lang. At dito sa mismong result natin, nabawasan tayo ng 14% sa battery at nadagdagan tayo ng 19 degrees. So, yung sinasabi ko kanina, hindi po biro, yung kayang i-produce ito na alarming heat. At medyo magastos sa battery kapag nangyari yon. Meron din tayong magandang file sharing dito sa Vivo X300 Ultra dito sa Origin OS 6. So, pwede na tayong mag-send dito sa ating iPhone. Kung meron man tayong iPhone. So, halimbawa, sasend natin to. Kailangan lang may naka-install na Easy Share. So, open lang natin yan. Tapos, share. Tapos, Vivo Share. Tapos, lilitaw na dyan yung ating iPhone na ginagamit. So, kung ano mang iPhone yan. Basta naka-iOS, pwede natin itong gamitin. Easy Share. Tapos, receive lang natin. Tapos, ganun kabilis na receive na. So, nakagawa ng bridge ang Vivo mula dito sa Origin OS papunta sa iOS. So, good job. Pagdating naman sa display, meron tayo ditong 6.82-inch LTPO AMOLED 1440p resolution, 144Hz yung max refresh rate. Ang tawag dito ng Vivo ay 2K Zeiss Master Color Display. Bakit nila tinawag na ganon? Hindi rin lang dahil yan sa marketing. Totoo po na master color yung display nito. Kasi kung ano yung nakikita natin sa display, halimbawa, nagtitake tayo ng picture, diba? Kung ano yung nakikita natin dito, kung ano yung tinutok natin, lumabas dito sa display, yun mismo yung magiging kulay ng ating photo. Hindi kagaya sa ibang mga phone na hindi calibrated yung display dun sa camera, magkaiba yung output na makikita natin kapag transfer na natin sa PC galing sa phone. So, ganun po kaganda yung display nito. So, hindi makaka-apekto o makakatulong pa nga yung display nitong X300 Ultra para makapag-take tayo ng mas magandang mga pictures. At tama po yung narinig nyo kanina, LTPO AMOLED po ito. Kaya makikita ninyo na kaya niyang bumaba up to 1 Hz
At yung behavior niya, 1 Hz, 30 Hz, 60 Hz, 120 Hz. Kapag hindi na natin ginagalaw yung display, bababa talaga siya to 1 Hz. So, tipid po talaga sa battery itong X300 Ultra. So, again, good job sa Vivo. Ngayon, pakita ko sa inyo yung display settings para magkaroon kayo ng idea sa pwede nating magawa dito sa X300 Ultra. So, display, meron tayong option para sa screen resolution. So, naka-Ultra HD tayo dito by default, pero pwede naman natin isagad to 1440p. Pero, ipapakita ko sa inyo mamaya na SOT dito sa X300 Ultra ay naka-Extreme HD ako or 1440p para makita ninyo yung minimum screen on time na pwede nating makuha kapag sinagad natin yung resolution. Meron din tayong option para timplahin yung kulay ng display, natural, professional, at bright. At syempre, yung ating color temperature, pwede rin nating galawin. Keep in mind lang na out of the box naman merong naka-install na screen protector, pero wala po tayong Corning Gorilla Glass protection dito. Ang meron tayo dito ay IP68, IP69, dust and water resistance. So, hindi tayo mag-aalala na kung sakaling mabasa to or malubog sa tubig ng saglit, baka masira. Hindi po ganun yung X300 Ultra. So, meron tayong peace of mind dito na may maganda siyang protection pagdating dyan. Aabot din ng 4,500 nits yung ating peak brightness dito at aabot din ng 1 nit yung pinakamababang brightness na pwede nating iset dito sa X300 Ultra. At good news para dun sa mga manonood sa Netflix, level 1 po yung ating widevine security, full HD, yung max playback resolution na pwede natin i-play dito. At makikita nyo na dahil sa mataas na brightness nitong X300 Ultra, meron tayong support sa HDR10, Dolby Vision at HDR10+. Okay, dun tayo sa panghuling aspect, yung battery. Alam kong kanina nyo pa iniisip kung kumusta yung battery performance nitong X300 Ultra. Hindi kayo madi-disappoint. Doon muna tayo sa specs. So, meron tayo ditong 6,600 mAh na battery capacity na Blue Volt battery. At capable siya sa 100 watts flash charge, 40 watts wireless flash charge. At meron din tayong bypass charging dito. At explain ko na before yung Blue Volt battery, yung advantage nun sa mga phones ng Vivo. Maliban sa mas magiging matibay or mas magiging matagal yung battery health natin, manipis din siya kahit malaki yung capacity. At ito ay nakuha nating screen on time. 21 hours, 22 minutes. And again, naka 1440p tayo dito na resolution, 50% brightness, at naka auto switch yung ating screen refresh rate. Paano pa kaya kung bababaan lang natin yung resolution, mas mataas pa po dyan na SOT makukuha natin. At para sa isang flagship phone, kagaya nito, excellent na po yung screen on time na yan. At para naman sa charging na kinabiliban ko din, 1% to 100% 1 hour. Antindi. So, ulitin ko lang yung price itong X300 Ultra. So, kung yung photographer kit, yung full bundle, yung kukunin natin, 149,999. Pero yung standalone, yung phone lang, 109,999 pesos. Kung sakali nabibili na kayo ng X300 Ultra, anong pipiliin niyo? Yung photographer kit o yung standalone lang? Paki-comment dyan sa baba. Kung nakatulong tong video na to, please hit the like button below, mag-subscribe ka na din. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.